Kinumpirma ho ng isa pong leader minorya dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso na kung saan ay talagang ginagamitan ng pondo ng bayan. Ito pong si Vice President Sara Duterte para pabagsakin. At kasi dahil sa ito nga po ay base sa pinakauling survey, talagang siya po ang nangunguna para po sa 2028 presidential elections. At dito ho, ayon mismo kay Caloocan City, Congressman at Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice, ay sabi niya ho, talagang sa nakarang impeachment kitang-kita ho yung talagang binigyan po ng insentibo yung mga kongresista para talagang pagkaisahan na pabagsakin itong si VP Sara Duterte. At di ba, mismong mga kongresista umamin, di ba, na kailangan sila po ay pumirma o kumbaga sa obligado silang pumirma. 'Di ba noon sa impeachment complaint laban po kay VP Sara Duterte, 'di ba? Ang dami ho na nagsabi sa iba't ibang mga interview na sila ay naobliga na pumirma, di po ba? At kasi baka masiro raw sila sa budget at walang maibigay sa kanilang mga distrito. At yan po yung sa ilalim ng 2025 national budget. Kaya nga sinasabi talagang napakatindi at yung pambansang budget na yan ang isa po sa pinakamalala at matindi po yung katiwalaan dito po sa ating bansa. At matagal na ho itong sinasabi na talaga namang ginamitan ng pondo at di ba ang dami mga pinamigay noon, yung mga AX na yan, tupad, lahat po ng mga budget ibinigay po sa mga kongresista para po maipursige at mabilis na maisulong ito pong impeachment laban po kay VP Sara. At ayon po kay Kong Egay Erice, ito po siyempre yung mga kaalyado mismo ni Pangulong Marcos Jr. At yun nga ho, talagang matindi ho, di ba? Ang nangyari, dahil sa pagmamadali, ang akala ho nila ay kayang-kaya na nila na ilusot. Kasi pag nakita mo, talagang mayorya po ng mga kongresista pumirma. Tapos sa Senado, yun ho, talagang pinagtatalunan dahil sa hatirin po ang mga senador kung itutuloy o hindi itong impeachment. Kaya lang ang pinakamalapit ko rito na isang malaking dagok po sa mga nagsulong ng impeachment ay naglabas po ng desisyon ang Korte Suprema na kung saan ay dineklarang illegal, labag sa konstitusyon yung proseso ho, yung ginawang proseso ng pagpapa-impeach kay VP Sara Duterte. Eto, panoorin nyo ho mga kababayan. At miyembro ito ng isa po sa mga leader ng minorya diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso ang nagsabi na ginamitan talaga ng pondo si VP Sara. Ito, panoorin niyo ho ang interview dito po kay Kong Egay Erice, ang Senior Deputy Minority Leader diyan po sa House of Representatives. At tingin ko gustong pabagsakin ng ilan sa mga kasama, allies ng Pangulo, si Vice President Sara. At ito ay ang pondo ng bayan ay ginamit to incentivize yung mga politicians to go against Vice President Sara. At siguro nagkamali siguro ng nakonsinte itong ganitong sistema. Nakita naman natin yung mga Quadcom at nabalitaan naman natin kung paano malalaki ang pondo na nakuha ng mga participants sa pagpapabagsak, sa effort to pabagsakin si Vice President Sara. Dito nagsimula. At pagkatapos, nag-enjoy na siguro lahat. So lahat ay meron ng mga insertions, lahat ay may mga programa na questionable na naipasok sa budget. At sabi ko nga, dalawang bagay lang. Itong nangyaring pinakamalaking corruption na ito ay either kasabwat si Pangulo o talaga namang napabayaan ng Pangulo. Bago tayo mag-commercial break, Congressman, nakuha yung aking atensyon doon sa sinabi ninyo na ang malaking bahagi ng massive na katiwalian ay sapagkat in-incentivize yung pagpapabagsak
kay BP Sara. Is this the first time na binanggit ho ninyo o nabanggit nyo na ito sa ibang fora, sa ibang mga meeting? Kasi first time kong narinig ang ganitong anggulo. Is this the minority opinion, Mr. Congressman? It is the opinion of the senior minority leader. Ako po yun, opinion ko po yun na talaga namang pinag-aaralan ko kung ano yung nangyari at nakita ko ito yung nangyari na bagay na ginamit ito para pabagsakin si BP Sara at iangat si Speaker Martin Romualdez for that 2028 presidential elections. Pero nag-boomerang. Nakita naman natin. Isa pa, nagamit din ito yung pondo for 3 years for the 2025 national and local elections. Nakita naman natin kung paano ginamit yung mga AKAP, yung mga AIX, yung mga tubad para sa elections. Patronage politics ng mga congressman. Pinakamalalaking pondo. Ako, I've been in Congress for, this is my 5th term. So, hindi naman nagkakaganyan. Ganyang kalalaki yung pondo na nagamit. Kaya, ang masama, pati yung sistema sa electorate, laging umaasa na lang sa ayuda. Alright, okay. Alright. So, ito bang opinion ho ninyo bilang senior minority leader, deputy leader sa Kamara? Is this being shared or shared by other minority members o mag-isa lang ho kayo sa opinion na ito? Naulitin ko, ang opinion ho ninyo kaya naging massive ang katiwalaan sa gobyerno dahil in-incentivize ang pagpapabagsak sa pangalawang pangulo. Ito may consensus ho ba ang minority bloc sa ganitong opinion o ito'y sariling opinion lang po ninyo, Mr. Congressman? Sarili ko lang po sapagkat alam nyo, iba-iba ang meron po kaming Makabayan Black na iba far left, meron kaming Akbayan, iba-iba talaga yung advocacies ng mga members of the minority. Meron lang kami mga ilang pinagkakaisahan. Alright, babalikan natin si Congressman Hindi ko po sinasabi na walang pagkakasala si Vice President Sara. Kaya lang po, sa halip na ito ay tugisin ng barangal, yung nangyari po ay talaga namang ginamit yung kapangyarihan at salapi ng bayan para siya tugisin. Yan po ang pahayag ni Kong Egay Erice na talagang ang sabi niya, ito'y kanyang personal na pananaw at obserbasyon. Alam niyo, matandang politiko na rin po itong si Congressman Erice. At kitang-kita niya yung mga galawan po ng mga kongresista na nagsulong. At sabi nga ho, nilinaw ho ni Kong Egay na hindi niya sinasabi na malinis o walang kasalanan ito pong si BP Sara sa anumang mga aligasyon. Wala ho, hindi ho issue yon. Ang talagang dapat na pag-usapan dito, yung paraan. Ang sabi niya, pwede namang iporsige ito nga impeachment laban po kay BP Sara Duterte sa marangal at tamang proseso. Yun po. Kayo ano masasabi niyo rito? At ito ho, may binabanggit pa si Attorney Rowena Guanzon, ang dati pong Comelec Commissioner at isa po ito talaga sa mga kritiko ho ngayon ng Marcos Jr. Administration ay ito hong mga pahayag at mga banat po kay BP Sara Duterte. Ito ho, panibago na ng mga impeachment 2.0. Sabi ho ni Attorney Guanzon, kasi sumablay ho sila nung nakaraan di po ba? At talagang, ngayon siguro ay yung naging pagkakamali po nila sa nakaraan, yung impeachment na isinulong ay maaaring i-correct ko nila, mga kababayan. Pero maliwanag ho, sabi, kasi ngayon parang bulagaan ako, kinasuhan ng plunder. Ito hong si BP Sara Duterte ng iba't ibang mga sektor, kung ano man, yung mga grupo. Pero sabi ho si BP Sara, yung ombudsman wala pong jurisdiction dito po kay BP Sara kasi impeachable officer. So sa ngayon, kumbaga sa pang ano lang ho ito sa ating mga taga-subaybay, ito yung parang panggulat, kinasuhan ng plunder si BP Sara sa ombudsman. Pero sa mga baka hindi ho nakakaalam,
ipinaliwanag ho no, ni Attorney Guanzon, impeachable officer, wala pong jurisdiction ang ombudsman para kasuhan ng plunder. Ito pong si BP Sara. Ang unang gawin, dapat na tamang proseso, ay ipa-impeach muna. Diyan po sa dalawang kapulungan ng Kongreso, mula po sa House of Representatives, sa Senado, kapag na-impeach na po, natanggal sa pwesto, doon na papasok yung ombudsman. Pwede nang ipursige at kasuhan at mahatulan ng Sandigang Bayan ng kung ano man plunder, ito pong si BP Sara, kung wala na po sa pwesto. Di po ba? So wala pong jurisdiction. Ito, pakinggan nyo ho itong pahayag ni Attorney Rowena Guanzon. Ang ombudsman, pwede silang mag-file. Ang una nilang gagawin is impeachment kasi impeachable yan officer. Kasi binaback up lang nila yung plan B nila, yung ombudsman na plunder. Kasi pag natanggal siya, plunder ang gusto nila, plan B yan. So, narinig nyo? Impeachment muna. Pag na-impeach, plunder. Kasi ngayon, wala naman ang ombudsman no jurisdiction dyan sa vice president. Dahil impeachable officer siya Maghihintay sila na hindi na siya vice president. Ganyan talaga ang konstitusyon Kasi ang konstitusyon natin ay is there to ensure stability. Lahat ng mga nagpoprotesta si BBM ang pinaparesign. Tapos, ang vice president yung pinapatanggal nila. Parang, Ang layo. halata namang ito Halata namang political war ito kung gusto nyo, di maghintay na lang ngayon ng 2028. Yun, di ba? Kasi tingnan nyo, bakit sa budget ng vice president pinasa agad nila? Wala pang isang oras, pinasa na nila. Kung nagdududa pala kayo sa confidential funds niya at kung ano-ano dyan, hindi dapat siniro nyo na lang budget niya. Di ba? Panindigan nyo yan. Kaso ayaw nyo panindigan dahil mga politiko kayong mga garok, o sa Bisaya pa. Mga garok kayo Kaya nagpe-play din kayo, naglalaro din kayo. Yung yuko-yuko na mga congressman at congresswoman doon kay BP Sara sa budget hearing, nakakahiya. Para kayo mga Hapon Ako po. Nagimuyuko kayo ng hindi naman yan ugali ng Pilipino yung pagyuyuko-yuko. Sus. Ano ba talaga? Kalabanin nyo ba talaga yan o ano? Ang problema diyan sa mga congressman, lalaro sila kasi baka nga naman malaki ang probability na manalo yan si BP Sara for president. Ano kayo? Kahit mag-budget kayo dyan ng 100 billion sa district nyo, kung hindi ilabas, kung hindi i-implement. Alam mo, natatawa na lang ako pag nanonood ako, nakalimutan na ba nila na sila nga itong nirereklamo ng mga tao, ng mga corrupt sila, mga congressman dyan. Kung umasta mga ito, parang mga anghel na walang kasalanan. Nakakahiya, nakakadiri yung mga... Yan po, maliwanag ho, abogado ho ito. At premyadong abogado at dating COMELEC commissioner at naglingkod na rin sa bayan, so hindi po matatawaran ng talino. Ako ho, hindi ako abogado. Pero chinek ko rin no, sa ating saligang batas na yung mga impeachable officers, talagang bago mo kasuhan, patanggal mo muna. Diba? Pa-impeach mo muna. At katulad hong si BP Sara Duterte. At ngayon, ang dami ho yung mga kung ano mga kaso, di ba? Na isinampan, nirefile confidential funds, magkano ba? 125 million. Nagugulat lang ho ko rito, nagsanib pwersa na ho yung mga dilawan, pink, mga pulahan, komunista, simbahan, lahat ho nagsanib-sanib pwersa ho ngayon. Sa 125 million, pero pati si Lumagno, kung ano, lahat-lahat Nagagalit ho sila sa 125 million.
Pero itong 1.2 trillion na napagnakawan ho tayo, wala ho sila. Wala, parang biglang gusto nilang kusintihin na lang. Ano ba mas malaki, 1.2 trillion o 125 million pesos na confidential funds? Yun ho, nagsanib puwersa. Grabe ho mga kababayan. At mismong si Trillanes ba yun, sabi, dapat magkaisa raw po para pabagsakin lang mga Duterte. Grabe ho ito mga kababayan, no? Na parang gagawan ho nila ng lahat ng pamamaraan para lang mapabagsak. Pinaka-importante ho rito mga kababayan, talagang kung merong basihan, pakasuhan mo. Pero unahin nyo muna, impa-impeach nyo muna. Yun ho mga kababayan. Kaya lang, kung magpapa-impeach ho kayo, wag nyo naman gamitan ng pondo, di ba? Sabi nga ni Kong Ege Erice, yung naunang impeachment, talagang halatang ginamitan ng pondo, Di po ba? At ang nangyari, so nung ginamitan ng pondo, lahat ng mga parang pumirma, maaaring nakinabang, so sila, nalibang. Kaya kanya-kanya hong singitan ng pondo. Pero hindi ho nila alam, biglang puputok ho itong issue po ng corruption sa mga flood control projects. So lahat ho sila sunog. Lahat ho sila nadali ho mga kababayan. So ngayon, tahimik ho sila. Di po ba? At siguro kung pinakamainam na gawin, lahat po imbestigahan o lahat ng mga pumirma sa impeachment noon kay VP Sara Duterte, tingnan natin kung magkano ang mga tinanggap ng mga congressman na yan. Kasi mismo sila, may mga nagpa-interview, umamin ho sila na napilitang pumirma kapalit ng pondo. Di po ba? I-search nyo lang ho. Google nyo lang, i-check nyo lang ho. Napakadali ho, makikita nyo kung sino mga umamin. So, yun po. Okay, so kayo po, mga kababayan, ano po masasabi nyo ho rito? Dito ho sa isyong ito. At talagang pilit na binubuhay itong issue po ng impeachment o isong di umano'y plunder, di ba? Talagang parang maganda, pambulaga kinasuhan ng plunder si VP Sara. Pero yung kaso nyo ba tatayo sa korte? Hindi po. Bakit to? Ipa-impeach mo na. Impeachable officer. So wala hong restriction ang ombudsman. Halimbawa, nag-file sila sa ombudsman ng kasong plunder. Ang gagawin ng ombudsman, okay, so nakatabi lang yan. Kumbaga sa pag na-impeach, nakaumang lang ho yan Pag na-impeach na wala sa pwesto, saka ipupursige itong kasong impeachment. Ganyan pong proseso, sabi po ni Attorney Rowena Quanzon. Okay, sa mga kababayan natin, ano masasabi niyo rito sa panibagong pagsusulong ng impeachment, ng kasong plunder laban po kay VP Sara? At ito ho, pag-amin ho at pagkumpirma, base po sa obserbasyon at pananaw ni Congressman Ege Erice, na isa po sa mga leader po ng minorya dyan po sa House of Representatives na talagang ginamitan po ng pondo. At maaaring ngayon talagang gagamitan pa rin ng pondo ang mga pagsusulong para pabagsakin ito pong si VP Sara Duterte. At kasi sa pagnanais nila na maalis ho ito para po sa 2028 presidential elections, ay yung iba ho na gustong may ambisyon o may mga ambisyon ho na maging Pangulo, maipursige. Sa ngayon ho, kahit na may ambisyon ho ngayon, talaga mahihirapan po talaga Sa layo po ng agwat. At base po sa mga survey, lahat po, kahit na sinong mag-survey, kahit na bayaran pa yan hindi ho nila maitatago. Yung iba, yung mga bayad ho ng mga nagsisurvey, ang ginagawa, hindi masyadong malaki ang agwat, pero lamang pa rin. Pero pag hindi ho bayad, talagang kitang-kita mo, ang laki ho ng agwat. Ganyan po talaga Wala akong magagawa si VP Sara Duterte, ang gusto ho ng nakararami na mga mamayang Pilipino, di po ba? Yung yung Mindanao talagang solid ho yan. Tapos mayorya rin sa Visayas. Sa Luzon, meron din nakukuha si VP Sara. So talagang mabigat. Kaya ang tanging gagawin ho ngayon, tanggalin ho sa eksena. Dapat ho ang pinakamainam mo talaga kung gusto nyo ho na tumino dito po yung ating bansa. Idaan ho natin sa tamang proseso. Ano po yung tamang proseso? Lumaban ho kayo ng parehas. Sino may ambisyon na maging Pangulo sa 2028, lumabang ka ng parehas. Ngayon, sabihin mo, ilatag mo ang iyong mga kagustuhan at gagawin mo sa gobyerno.
at kung paano mo lilinisin, o yun ho, mamimili ang tao. O sabi nyo kasi mga Duterte marumi. O kung malinis ang iyong hangarin, ilatag mo bakit malinis. O yun ho. Pero yung gagamitan nyo ng ng mga maruruming paraan, demolition, paninira, yun ho, pangit. Alam nyo, ang mga Pilipino siguro baka hindi nyo pa rin alam na ang mga Pilipino ayaw po nang inaapi ang isang tao na talagang, di ba? Kadalasan kung sino pa yung mga inaapi, sinisiraan, talagang yan po ang lalong napapalapit po ang kalooban ng mga Pilipino. Okay, so yan lang po. Mag-comment na po kayo sa mga nais po na magbigay po ng pahayag tungkol rito sa ating pinag-usapan na kung saan ay ginamitan daw po ng pondo ng bayan ang pagpapatalsik kay BP Sara Duterte at ngayon patuloy na sinisiraan ito. At ito mga nagsasampa ho ng mga kasong plunder diyan po sa ombudsman na wala naman pong jurisdiction dahil sa kinakailangan ipa-impeach muna ito pong Vice Presidente.